Sino gusto mag-join sa choir? Wala? Bumatay ng choir. Parang kaya na masisintonado tayo. King of kings and Lord of lords, He shall reign forever and ever. Praise God. Hallelujah. Na siya ay aking na mga hari, Panginoon ng Panginoon. At siya ay magkahari ng Panginoon. The King is coming. Yan po yung ating pag-uusapan ngayong oras na ito. Ito po ay isang munting pag-aaral, mga kapatid, sa Panginoon, patungkol po sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ito po ay mamayang gabi, ang huling gabi ng pag-aaral natin doon sa tinatawag na tinuturo ng Pastor Prince na Decoding the Time Bomb. Okay? Alam niyo po, mga kapatid sa Lord, maraming Christian, mga kapatid, familiar po doon sa first coming ni Jesus. Ano yung first coming ni Jesus? Yun po yung pinanganak si Jesus sa lupa bilang tao. At yun yung ating celebrate every December 25. At yun po yung Pasko. Pero yung second coming, yung susunod na pagbalik niya, yung kanyang ikalawang pagbalik, hindi po aware ang maraming Christians. Maraming alam, maraming narinig, pero hindi siya excited, mga kapatid. At hindi niya pinaghandaan yung muling pagbabalik ng Panginoon. O tayo po, mga kapatid, ay aware doon, ay pag-iigihin natin at pagbubutihin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Maaari yung iba ay walang sapat na alam o detalye sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, ibibigay ko po sa inyo yung ilang mga detalye ng muling pagbabalik ng Panginoon. At sana ay maintindihan natin, mag-unawa natin kung ano ang itinuturo ng Panginoon. Actually, si Jesus po ay inilarawan sa dalawang uri ng hayop. Yung una ay inilarawan siya bilang isang lamb, bilang isang kordero. Kaya pinakilala sa John the Baptist, sabi niya, "Here is the Lamb of God." Narito ang kordero ng Diyos. Ipinakilala siya bilang isang lamb, mga kapatid. Pero hindi lang siya lamb, mga kapatid. He is also a lion. Pinakilala rin siya ng Biblia bilang isang lion. So he is the lamb and he is the lion of Judah, mga kapatid. Yung lamb, siya yung sacrificial lamb na in-offer niya yung kanyang sarili for our sin, for our salvation, para tayo maligtas. Siya yung lamb. Ganyan po siya pinakilala ng unang niyang dating, yung first coming ni Jesus, ganyan siya ipinakilala. Pero sa kanyang muling pagbabalik, hindi na siya lamb. Lion na siya, isang lion. Okay, isang leon. Kaya dapat naunawa natin ito kasi ito po ang babago ng ating pananaw sa ating Panginoong Jesus. Dahil si Jesus po, hindi lang siya nagdadala ng kaligtasan, siya po ay magdadala din ng judgment o paghatol dito sa ating wicked world. Hahatulan niya po ang kasamaan, ang kalikuan, ang korupsyon, ang kahirapan sa mundo ito. Siya po magdadala ng judgment, faith judgment, being a lion. So yan po yun, mga kapatid sa Panginoon. So ikumpara natin sa mandali, mga kapatid, kung ano po yung the first and second coming of Jesus Christ. Kumpara natin sa mandali. Yung kanyang first coming, mga kapatid sa Panginoon, siya po yung pinanganak na wala pong trompeta, walang masyadong advertisement, born in obscurity. Ibig sabihin, wala nang nakabatid, walang nakaalam na siya po ay ipinanganak maliban sa mga anghel ng Diyos na nagbalita sa mga pastol, naalaman din ng mga wise men yung kanyang pagkapanganak. Pero hindi yan naging popular, hindi naging viral, hindi naging trendy yung pagkapanganak ng Panginoong Jesus. Walang nakaalam, mga kapatid. Kaya nga, yun po yung kanyang unang pagdating. Hindi yan napansin ng marami. Also, mga kapatid, kung ipinanganak ang Panginoong Jesus, siya po ay nakabalot, wrapped in swaddling cloths. Ibig sabihin, yung pong kanyang damit ay damit ng bata.
bilang isang baby, mga kapatid. Okay? And then surrounded by cattle. Kasama niya ay mga hayop. Okay? Sa kulungan. So, ganyan si Jesus nung siya ipinanganak. Nung siya unang dumating, ganyan po siya. Yan po yung senaryo nung muna siya pinanganak. Pero sa second coming, kakaiba po ito. Bakit? Kasi sa second coming, siya po yung makikita ng lahat ng mata. Seen by every eye. Ibig sabihin, makikita niyong dumarating talaga si Jesus. Makikita lahat ng tao na dumarating ang Panginoong Yesus. Siguro kung tatanong mo sa akin, pastor ka ba, rapture, walang makakalan, biglang mawawala mamay. Ito sa inyo, kung ano yung pagkakaiba na. Okay? Makita siya ng lahat ng tao. Hindi lang yun, mga kapatid, sa kanyang muling pagbabalik, clothed in a royal robe, deep in blood. Yan. Iba po yung kanyang damit, mga kapatid, at medyo, dito, yung royal robe. Ano yung royal sa Tagalog? So, drinks. Ano yung royal? Yung magarbo. Grabe yung kanyang kasuotan. Hindi na po siya nakadamit pang bata. So, okay. So, hindi po siya katulad ng mga dinadamit sa mga bata. Hindi po. Then also, accompanied by the armies of heaven. So, pinanganak siya, yung first coming niya, yung kasama niya yung mga cattle, mga hayop. Dito naman, siya po ay accompanied by the armies of heaven. Kasama niya po ang hukbo ng langit. Wow! Grabe yan, mga kapatid sa Lord. Okay, tuloy tayo dun sa first coming. Dun sa first coming niya, mga kapatid, the doors of the king were closed. Wala pong nagbukas ng pinto. Walang nagbukas ng kanilang bahay para kay Jesus. Kaya si Jesus po, ay doon na lang sa sabsaban yung pinanganak. Okay? Kasi walang nagsabi, dito na kayo! Dito na kayo, Mary, Joseph. Dito ka na manganak. Walang gano'n. Kasi ang lahat ng mga bahay ay puno dahil sa dami ng tao, mga kapatid, sa Panginoon sa Jerusalem. So the doors of the inn were closed, and also, nung pinanganak siya, walang narinig kundi ang iyak ng isang newborn baby. Yun lang yun. Yun lang yung narinig. The voice of the newborn baby. And, katulad ng binanggit ko kanina, pinanganak siya sa lamb. Why? Because the lamb bringing salvation. Siya po ay magdadala ng kaligtasan. Kaya siya ipinanganak sa lupa upang tayo ay maligtas. Amen! Ganda nila, yun yung purpose na kanyang first coming. Kung hindi siguro dumating si Lord, wala na. At pa tayo maligtas. Di tayo maligtas sa mabuting gawa, di tayo maliligtas sa reliyon, di tayo maliligtas sa pagkabayani, o anong pwedeng mabuting gawin. Hindi tayo maligtas dyan, mga kapatid sa Panginoon. No church, no faith na sa good works ang magliligtas sa atin, mga kapatid. Doon sa second coming naman ito, kung ipinanganak, kung sarado ang pintuan ng mga tuluyan, bahay tuluyan ng first coming niya, doon sa second coming, the doors of heaven will be open. Wow! Grabe, no? Bubuksan ng langit, ang pintuan ng langit, mga kapatid, ay mabubuksan sa kanyang muling pagbabalik. And then also, we will hear the voice, mga kapatid, like the sound of many waters. Yan. Grabe, no? Parang falls lang. Parang pagsan ng falls. Yung ingay niya, isang falls na yan. Pero ito, many waters. Maraming tubig. Mga kapatid, dumadagundong. Hallelujah. Sa kanyang muling pagbabalik. Kaya, masarap po mag-worship sa Lord ng talagang with a loud voice. Kaysa yung tahimik lang. Amen? Okay. And also, sa kanyang muling pagbabalik, hindi na siya isang lamb, babalik sa being a lion. Isang lion, mga kapatid sa Lord, that will bring judgment. Hindi na salvation kasi tapos na. Wala na. Ang gagawin niya, magbibigay na siya ng paghatol. Judgment na. Doon sa kanyang second coming. And our key verse, Matthew 24 verse 13, basahin natin. Sabi dyan sa Matthew 24 verse 13, and then the sign of the Son of Man, then the sign of the
And then all the tribes of the earth will mourn. Maghihinagpis ang maraming tao, and they will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. Hallelujah. The King is coming. Amen? Mag-pray na tayo. Lord, samahan mo po kami, buksan ang aming isipan, ang aming puso, maunawa namin kung nalalapit na event na ito na iyong muling pagbabalik. Dito namin i-focus ang aming isipan, dito namin i-focus ang aming paglilingkod, hindi sana kung mga bagay na sa sanlibutan. Kasi kami po'y naglalakbay lang dito, haharap kami muling sa iyo. Lahat na sa iyong muling pagbabalik. Salamat Panginoon sa umanong ng isipan, ang aming mga puso, ang unawa, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, Lord, iniling namin niya, tulong mo rin ang lingkod. But sa aming Panginoon ay pagpalain mo, as we listen, as we meditate, Lord, sa iyong word. Ito po ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. The King is coming. Sabihin natin, the King is coming. The King is coming. Yan. Okay, paliwanag ko po muna sandali, mga kapatid. Yung pong rapture, yun po ay pagbabalik din muli ng ating Panginoon Jesus. Pero, yung rapture, siya po ay darating, hindi siya lalapit sa lupa. Siya po ay nasa ulap lang. And all the saints, lahat po ng mga believers, mga kapatid, ay sasalubog sa kanya sa ulap. Yun ang meeting in the air. Sa air po tayo makikita-kita. Yun yung first phase po, unang bahagi ng kanyang muling pagbabalik. Ang tawag po ng rapture. Yun po yung mawawala ng mga mananampalataya. Magugulat ka na sa tabi ko, isa na punta yung katabi ko. Okay, nag-rapture na. Kung hindi ka believer, kung unbeliever ka, wala hindi ka handa, yung patinanggap si Lord, hindi mo pa binigay ang buhay mo sa Panginoon, magugulat ka, wala na yung mga mananampalataya. Saan na punta? Okay? Kasi sumalubog na sa Panginoon Jesus. Okay? So, mawawala po lahat. Kaya, magkakaroon ng sobrang kaguluhan sa mundo. Kasi, halimbawa kung ang pilot ay Christian, mawala siya sa pagpapalapat ng aeroplano. Maraming babagsak kung ang driver ay Christian, nagdadrive siya, yung sasakyan niya babagka kasi wala na driver. Magkakaroon ng kaguluhan sa maraming mundo, mga kapatid. Kaya makikita niyo po, yun po yung tinatawag na rapture. Okay? Pero hindi po yun ang tatalakayan natin. Ang muling pagbabalik ng Panginoon Jesus, mga kapatid, ay na sinasabi ko po ay yung hindi na po siya darating for the saints, kundi darating siya with the saints. Kasama niya tayo sa kanyang muling pagbabalik. Yan yun. Okay, yun yung kinuha niya sa rapture, tapos sa kanyang muling pagbabalik, yung mga kinuha niya, kasama niya ng bababa sa lupa. Okay? So, hindi ko po yan itidetalye sa inyo. Nasa ano po yan? Nasa LCBTC. Doon po yung babag-aaralan kung kayo po yung mga tanong. Doon yung tanongin. Para kayo po nakuha na yun ng mga estudyante natin sa LCBTC. Hindi ko na alam kung naging interesado sila sa topic na yun at pag-usapan ng muling pagbabalik. So, sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid, itutuwid niya ang lahat ng kalipuan sa mundo. Corruptions, lahat ng mga wicked ways, ayusin niya. Well, pag-usapan natin, what are the scriptures behind His return? Ano ba yung mga sinasabi ng Biblia sa kanyang muling pagbabalik? Yan yung ating pag-uusapan. Ulitin ko, ito sa muling pag-aaral sa anak po pag-iting sa inisip at sa inyong puso ang verses na ito na ating ipapakita sa inyo. Praise God. The scriptures behind His return. Unahin natin yung priority. The priority of His return. Okay? Bakit po ito priority? Mga kapatid, kasi sa Bible, mga kapatid, 1,854 biblical references to the second coming. Sipin nyo sa Bible, binanggit yung muling pagbabalik ng Panginoon ng 1,854 na beses. Nabasa nyo na ba yan? Mga kapatid sa Word. And then 260 chapters ang bumabanggit sa Old Testament. Mga kapatid, 260 chapters in the Old Testament mentioned 321 times. 321 times
ba? Then another 17 Old Testament books. By the way, ilan po ang books ng Old Testament? Ilan? 39! Okay, doon sa 39 ngayon, mga kapatid, 17 doon, mga kapatid, ay nag-emphasize ng muling pagbabalik ng Panginoon. Okay? Doon naman sa 27 books ng New Testament, 23 doon. Okay. Matatagpuan niyo po yung muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Sa 27 books sa New Testament, 23 ha? Nagbabanggit po ng muling pagbabalik ng Panginoon. Grabe. Kung nagbabasa kayo ng Bible, napapansin niyo ba yan? Sana kung nagde-devotion kayo doon sa pag sinasabing yung promise ng Lord, sana kasama yun sa sinusulat ninyo ang promise ng Lord na siya'y muling babalik. Yan. Okay? That is the promise na kailangan natin natin. One out of every 30 verses in the New Testament teaches of Christ's return. Sa every 30 verses, isa doon, babalik at magtuturo ng sa muling pagbabalik ng Panginoon. And even Jesus referred to His return 21 times. Siya mismo, si Jesus mismo ang nagsabi na siya babalik, 21 ulit niya binagkit. Kaya na, second coming mga kapatid ay ang aral o ang subject na ito na muling pagbabalik ng Panginoon, ito ay next to salvation, mga kapatid. It is next to salvation and the most dominant subject in the New Testament. After salvation po, second coming. Yun ang mga dominant subject ng Bible. Okay? Salvation, second coming. Yan. Kaya nga, kung ikaw ay ligtas na, kung tinanggap mo na si Lord, kung ikaw ay believer, ikaw ay pananampalataya na, dapat kasama sa agenda ng iyong buhay pananampalataya ang muling pagbabalik ni Jesus. Amen? Amen po ba? Yan. Kung tayo ligtas na, dapat aware tayo na yung ating kung tinanggap ng tagapagligtas ay darating muli. He is coming very, very soon. Amen? Yan. Kaya priority po yan of His return. Next, mga kapatid, let us look to the prophecy of His return. Tingnan natin naman yung mga hinulat ng Biblia sa kanyang muling pagbabalik. Ang una-una po, mga kapatid, ay si Enoch. Kilala niyo po ba si Enoch? Sino nakakilala kay Enoch? Siya po yung unang taong sininok. Dito na. Si Enoch po, mga kapatid, sa Panginoon ay nasa Old Testament character siya, mga kapatid. Pero binanggit po, mga kapatid, yung nangyari sa kanya, kung paano siya na-rapture sa Jude chapter 1, verse 14 and 15. Yan yun. Anong sabi dun sa verse na yun? Basahin natin. It was also about these people that Enoch, in the seventh generation from Adam, okay, kapit may nagbasyon, wala kayo dan, prophesied saying, behold, the Lord has come with many thousands of His holy ones. Sabi niya, no? Ang tagal niyang nabuhay, ang tagal pa ni Jesus dumating, tapos magiging muling pagbabalik ng Panginoon, nag-prophesy pa siya. And then verse 15, to execute judgment. Oh, yun siya nagsabi, second coming talaga, hindi salvation, judgment talaga. Judgment upon all, and to convict all the ungodly of all their ungodly deeds which they have done in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against Him. Kaya lahat ng mga believer po, huwag po kayo mag-alala, kung ayaw nila magsumaway, ayaw nila maglingkod sa Lord, ayaw nila bigay ng buhay sa Panginoon, ayaw nila kumilala sa Panginoon, huwag kayo mag-alala, mahatulan sila ng Diyos. Si Lord ang bahala sa kanila. Malungkot lang yun, lalo na kung mahal natin sa buhay. Pero kaya mga kapatid sa Lord, yan gawin ng Panginoon sa mga taong ayaw subuko sa Panginoon Jesus. And even Daniel, si Daniel po, sa Daniel chapter 7, verse 13 and 14, ito ang sinabi natin. Daniel is a prophet, a major prophet. Sabi ni Daniel, I saw in the night visions, sabi niya, and behold, there came with the clouds of heaven, one like unto a son of man, and he came even to the Ancient of Days, and they brought him near before him.
And there was given him dominion and glory and a kingdom that all the people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Yan! Okay? And then sa isa pang Old Testament po, mga kapatid, ang isa pang book nagbigay ng muling pagbabalik ng Panginoon ay si Zechariah. Zechariah chapter 14 na natin bagsahin yan. Basahin nila yung whole chapter niya. Zechariah chapter 14. Siya po si Zechariah nag-predict siya, mga kapatid, ng isang epic battle between Christ and the Antichrist. Maglalaban si Kristo at si Antikristo. Si Zechariah po ang nag-prophesy niya, mga kapatid, sa Zechariah chapter 14. Basahin na lang ninyo. Kasi masyado mahaba yun. Okay, another sa New Testament naman, sa prophecy of his return, si Jesus mismo, mga kapatid, sa Matthew 24, verse 27, 29, and 30, sinabi niyo po yung kanyang muling pagbabalik. Sabi niyo sa 27, for us the lightning cometh forth from the east, yung mga kidlat, and is seen even unto the west, so shall be the coming of the Son of Man. Para kidlat ng kanyang muling pagbabalik. 29, but immediately after the tribulation of those days, ito po yung tribulation na pagkaharian ng Kristo dito sa lupa. Sabi doon, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light. Grabe din yan. Walang araw, walang buwan na magbibigay ng liwanag. And the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Nangyayari yan, di ba? Sa mga paglalaban ng mga bansa, parang mga stars, nagliliparan yung mga missiles, nagliliwanag sa gabi, tapos bumabagsak. Yan yung ibig sabihin ng Panginoon Jesus. Darating talaga yan, yung mga muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Then, 30, and then shall appear the signs of the Son of Man in heaven. After nun, darating na si Jesus, and then shall all the tribes of the earth mourn. Magiging nag-peace, mga kapatid, sa Panginoon ang mga tao. And they shall see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory, mga kapatid. And then sa verse 30, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, ulit yung sinabi, and they shall see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Ang ibig sabihin po ng mourn dito, yung word na mourn dyan, mga kapatid, ano yan sobra silang maghihinagis yung mourn kasi para silang na-scam. Para silang nabudol. Okay? Naniwala sila kay Antikristo, naniwala sila sa mga pandarayan ng mundo ito, tapos makikita nila, scam pala. Akala ko totoo. Akala ko ito na yun. Hindi pala. Na-scam sila. Kaya they will mourn. Totoo pala, dadating si Jesus. So sabi kita mga kapatid, darating yan, hindi. Walang kaligtasan. Mabubudol talaga ng maraming tao. Pero pag dumating si Jesus, they will mourn. Maghihinagpis na. Ito yung paghihinagpis na may panghihinayang. Sayang. Ganon. Ganun yun. Kasi na-scam sila Na-scam sila ni Antikristo. Mga kapatid sa Lord. Then another, even the angels, Acts chapter 1 verse 11. Tingnan niyo siya namin ng mga angels nung magkatampang ng Jesus. Ang sabi nila, they said, man of Galilee, why do you stand looking into the sky? This Jesus who has been taken up from you into heaven, itong Jesus na umakyat sa langit, will come in the same way as you have watched Him go into heaven. Yung paano siya nakita umakyat sa langit, ganun din ang kanyang muling pagbabalik. Wow! Grabe. And even Paul, si Paul, sa 2 Thessalonians 1, verse 7 to 8, and to give you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels. Oo, si Paul ang tuturo niyan. Ang sabi niya pa sa verse 8, in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God. Yung mga hindi kumilaban sa Diyos, yung mga nagwalang bahala sa Diyos, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Yung mga hindi masunurin. Yung panayang reklamo, yung mga panayang layong sa Panginoon, yan. Kasama sila sa mga i-judge ng Panginoon Jesus. Balik tayo, mga kapatid sa Panginoon, tingnan naman natin yung
place, yung lugar ng kanyang muling pagbabalik. Saan pa siya tutong, mga kapatid? After prophecy, ibig sabihin, lahat yun mangyayari, mga kapatid. Ang tanong, saan po siya bababa? Saan po siya bababa? Di ba, bababa siya? Zechariah 14 verse 4, ito yung sinabi po sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sabi niya sa Zechariah 14:4, and his feet shall stand in the day upon the Mount of Olives. Doon siya tutungtong sa muling pagbabalik ng Panginoon sa City ng Jerusalem. Hindi na po sa sabsaban, sa Mount of Olives, tutungtong siya doon. Pero ito, tingnan niyo po ngayon. Tingnan niyo po ano mangyari. Which is before Jerusalem on the east. Ito. And the Mount of Olives shall be cleft in the midst, maahatik sa gitna ang bundok ng Olibo, thereof toward the east and toward the west. Anong kapangyarihan meron ng Panginoon para hatiin ang bundok? Tutungtong lang siya, mahahati na yung bundok. Di ba kayo na-amaze doon? Nung pinagagawa ko, grabe yung presence ng Lord. Grabe, tutong lang siya sa bundok. Mahahati yung bundok. Grabe, ibang klase. Ibang klase ang Panginoon Jesus. Kapatid, mahahati sa east, mahahati sa west, mga kapatid sa Panginoon. Tingnan po natin kung ano mangyari. Zechariah pa rin, chapter 14, verse 4, tuloy tayo. And there shall be a very great valley. Ano ba yung valley sa Tagalog? Nambak. Okay. And half of the mountain, yung kalahati ng bundok, shall be removed toward the north, and half of it toward the south. Okay? North and south. Maghihiwala yung bundok. Tungtong pa lang yun ang Panginoon. Wala pa siyang ginagawa. Tungtong lang siya sa bundok. Mahati na yung bundok. Ganyan ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen po ba? So, tingnan natin yung lugar ng Mount of Olives sa Israel. Sino po gusto pumunta sa Israel? Actually, hindi gusto pumunta natin. Kaya lang, hindi pa ako pinapunta ni Lord kasi ang condition ko kay Lord na ito. Nga unawaan ko kung bakit ako pinapupunta sa Israel. Sabi ko sa kanya, sa Lord, Lord, pupuntahin mo lang ako sa Israel. Pwede na ako umuwi sa iyo. Pakarating lang ako sa Israel. Pwede na ako. Kaya siguro doon pinupunta ng Lord sa Israel. Kasi hindi pa ako uwi sa kanya. Pero pag nakating ko doon, yan tayo ng sarili nyo. Kita-kita na natin sa langit. Again, this is the place of his return. Mount of Olives. Hahatiin yan sa gitna. Grabe, no? At doon sa gitna, magkakaroon ng valley. Okay, mag-sideway lang ako, mga kapatid, dito sa valley. Ano ba itong valley na ito, mga kapatid? Valley is an elevated low area, often running between hills or mountains, which will typically contain a river or a stream running from one end to the other. Pag nahati daw ng bundok, magkakaroon ng ilog sa gitna. Yung stream. Magkakaroon po ng ilog na umaagos sa gitna. Nahati siya eh. Yung gitna ang tawag ng valley. Okay? Amen po? Nasusundan niyo ako, mga kapatid. Grabe, no? Mga kapatid sa Lord. Parang si Lord lang. Pag yung presensya ng Diyos ay nasa buhay natin, mga kapatid, kahit anong bundok ang pinagdadaanan o pasan natin, ahatin ng presensya ng Diyos yan. Amen? So, pakiramdam mo, grabe, bundok na itong problema ko, dami na problema. Kailangan natin presensya ng Lord. Kasi His presence, mga kapatid, can split the mountains of our lives and convert to a valley flowing with His blessing and His favor. Amen? Grabe na, Lord. Siguro sabi niya, Lord, ay ba, bakit nahihirapan ka? Bundok na yung pinakamasal mo. Dami mo ba pinagdadaan ng problema? Bundok na ba? Huwag kang makilala. Tutugtungan ko lang yan. Yung presensya ko ang maghahati dyan. At mula doon, dadaloy ang pagpapala at mga pabor ng Diyos. Grabe, mga kapatid sa Lord. So, ngayon, tuloy tayo sa ating pag-aaral. How can we
iahanda ng Panginoon ang kanyang muling pagbabalik, yung preparation of His return. Paano niya ba ito iahanda? Revelations 19, verse 19. Ang sabi lang, and I saw the beast, yung pong halimaw, the kings of the earth and their armies. Nakita yan. Gathered together. Nagsama-sama. Nag-ipon-ipon sila. Nagkampihan sila against, mga kapatid, kay Jesus. Laban kay Jesus. Gathered together to make war against Him who sat on the horse and against His army. Sabi, labanan natin yan, darating na hari na yan. Okay, nag-ipon-ipon sila yung beast, yung halimaw, mga kapatid, yung antichrist. Yan, gusto nilang labanan. So, ibig sabihin, pag may nangyayari na kung ganyan, ibig sabihin, malapit na dumating ang Panginoon. Kaya nga, huwag niyo pong i-miss yung last meeting mga gabi sa pag-aaral po sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Amen? Kaya pag nakakakita po kayo ng mga, nakakarinig na po kayo ng mga digmaan, mga labanan, yan. Ibig sabihin, malapit na dumating si Lord. Okay, tingnan natin yung picture naman, yung larawan ng kanyang muling pagbabalik. Okay, the picture of His return. Revelations 19, verse 11. Ito na po. Ang sabi dyan sa verse 11, now I saw heaven opened, and behold, narito a white horse. Wow! Isang puting kabayo. Bakit kabayo pala sa langit? Amen? May kabayo sa langit. Amen? Meron po, pero actually lahat tayo po bibigyan ng tigi-tigi sa kabayo. Hindi lang mansion, kundi kabayo. Sino mo dito nakaranas natin sumakay ng kabayo? Yan, may gawin lang. Yung iba po, yung nakaranas sumakay ng kabayo. Hindi po kalabaw, ha? Kabayo. Sino nakaranas sumakay ng kabayo? Yan. Kasi sa langit, yan ang ibigay at sasakyan sa atin. Okay, hindi car, horse. Pero si Jesus po na meron din siyang horse, yung white horse. And He was on He was called, sino to? Faithful and true, and in righteousness, He judges and makes war. Si Jesus siya. That's the picture of His return. Ibig sabihin sa kanya, muling pagbabalik. Ulitin ko to, picture niyo po ito, nakasakay si Jesus sa kanyang puting kabayo. Ganyan po, ang lahat po ng kanyang muling pagbabalik. Hindi po siya nakasakay sa ulap kasi rapture yun. Doon sa second coming, sa ikalawang larawan ng kanyang muling pagbabalik, mga kapatid, kabayo yung sinasakay ni Jesus. Isang puting kabayo. Revelations 19, verse 12, His eyes were like a flame, ang sabi doon. His eyes were like a flame of fire. And on His head were many crowns. Jesus yan. He had a name written that no one knew except Himself. Siya lang nakakalam. Kapatid. And then, Revelation 19, verse 13, He was clothed with a robe deep in blood. And His name is called the Word of God. Sino yung Word of God? Na nagkatawang tao? Si Jesus. Siya po yung nakasakay niya sa kabayo. Okay? Nakaputi, mga kapatid. And then Revelation 19, verse 16. And He has on His robe and on His thigh a name written. Ano po ang pangalan niya? King of Kings and Lord of Lords. King of Kings, Lord of Lords. Yung pinagdad mo kanina na why? Yun, mga kapatid. So, mamimit na natin ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Amen? So, hindi na siya lang. Pag sa kanya muling pagbabalik, hindi na siya isang baby. Siya ay King of Kings, and Lord of Lords. Wow! Kung para maintindihan ko kayo, walang king sa atin, president kasi sa atin, presidente ng mga presidente, mayor ng mga mayor, governor ng mga governor. Amen? At bago maintindihan nyo kasi walang king eh. Wala kasi king sa atin, president kasi sa atin. So siya yung presidente ng mga presidente. Wow! Grabe, King of Kings and Lord of Lords. Ngayon, ang tanong, sa kanyang muling pagbabalik,
mga kapatid sa Lord, sino yung kasama niya? For the people with Him at His return. Okay, tingnan natin kung sino yung kasama ni Jesus at muling pagbabalik. Nabanggit ko na yun kanina, pero tingnan natin yung sinabi ng talata, Revelations chapter 19, verse 14. Ang sabi diyan sa verse 14, and the armies in heaven. Wow, sino yung armies in heaven yan? Clothed in fine linen, maganda yung kanilang damit, bagong plancha, walang lupot, white and clean. Sila yung magsasabi, dadaan siya, bulat ka, no? Di ba? Kasi sobrang puti, sobrang liwanag. Mga kapatid, white and clean. Follow Him on white horses. Sumusunod sa Kanya na nakasakay din sa mga puting kabayo. Ang puti na ng suot, ang puti pa ng kabayo. Puro puti. Zechariah 14 verse 5, then the Lord my God will come, and all His holy ones with Him. Kasama niya yun na bumababa, mga kapatid. And Jude 1:14, ang sabi ng Jude 1:14, listen, the Lord is coming with countless thousands of His holy ones. So, hindi konti ang maliligtas. Maraming maliligtas. Amen? Ano ba ba tayo? Maraming maliligtas. Mga kapatid, countless thousands of His holy ones. Mula sa iba't ibang nasyon, mula sa iba't ibang tribo, mula sa iba't ibang wika, ililigtas ng Panginoon yan. The Lord is coming with countless thousands of His holy ones. Buti pa, i-picture natin. Ano bang picture nito? Yan. Yan po yung picture na nakuha ko lang. Pinakamabilis na description po. Si Jesus po nakasakay sa puting kabayo, sinusundan ng mga holy ones, na mga believers, mga nagbigay ng buhay sa Panginoon Jesus na nakasakay din sa puting kabayo. Nasaan ka dyan? Nasaan ka dyan? Saan mo gusto pumesto? Ha? Nakita mo ba sarili mo? Nakita mo sarili mo dyan? Asa ka dyan? Nasa front seat? O nandun sa likod? Yung daw yung mahilig mo po sa likod, nasa likod. Mahilig mo po sa mga hindi mo, joke lang. Joke lang. Pero lahat tayo nandiyan, amen! Kaya kung hindi ka pa nakakasakay na sa kabayo, dyan mararanasan mo sumakay sa kabayo. Puting-puting kabayo. Woo! Praise God! Amen! Sige, palakpakan natin, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan! Praise God. Na-excite ako dyan. Actually, nung pinag-aaralan ko ito, excited talaga ako. Oh, Lord! Dumating ka na. Yan! Okay. Minsan nga naisip ko, Lord, sana malapit sa mo. Yun yung araw na darating na. Pagkukulat sila, wala na ako. Puro sa pastor. Yan. Okay, ang tanong ito, bakit nakaputi? Nakakita na ba kayo ng isang taong lumalaban sa tigmaan na nakaputi? Bakit nakaputi, mga kapatid? Alam niyo kung bakit? Ito po ang reason, mga kapatid, sa Exodus 14, verse 14. Ano sabi doon? The Lord will fight for you. Hindi mo kailangan maging kasi si Lord sapat na. You need only to be still. Relax lang, mga kapatid. So remind yourself, sabihin sa kapatid, relax lang kapatid. Okay? Ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, relax lang. Ipaglalaban tayo ng ating Diyos. Amen! The Lord will fight for you. Mga kapatid, hindi mo kailangan makipagsabutan, o kailangan makipagtalakakan. Ang Tagalog ko. Hindi mo kailangan makipagsabutan, mga kapatid, kasi the Lord will fight for you. So, sanayin na natin yan, mga kapatid. Nilagay na natin yan sa ating puso na ipinaglalaban tayo ng Diyos. Amen? Kasi si Jesus lang sapat na ipaglalaban niya. Hindi mo na makipaglaban sa mga demonyo, hindi mo na makipaglaban kay Kristo, hindi mo na makipaglaban sa
mga tauhan, away, hindi. Kay Jesus lang. Wala na. Talo na sila. So, gawin mo lang, mag-relax, tumingin, wala may laban, it is presence pa lang ni Lord. Talo na ang kalaban. Amen? Amen! Masarap nun. Mga kapatid, meron tayong Diyos na lalaban para sa atin. Hallelujah. Ngayon, babalik tayo sa ating mga pinag-aralan. Purpose of His return. Pag-usapan natin itong purpose. Bakit ba siya muling babalik? Revelations 19 verse 11. And in righteousness, He judges and makes war. Yun sinasabi ko kanina pa. Kaya siya babalik kasi magbibigay ko siya ng hatol at titignan niya ang lahat ng mga umaaway, kumakalaban sa kanya. Okay? Magdideclare siya ng war. Revelations 19 verse 15. Now, out of his mouth, sa bibig niya, goes a sharp sword. Lalabas sa bibig niya sa napakataling na espada, that with it he should strike the nations. Gano'n katindihan. Anyway, figurative po yan, hindi pwede naman, mga kapatid. And he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Wow! Ang tindi niya na, kapatid sa Panginoon. And then 19 verse 21. And the rest were killed with the sword which proceeded from the mouth of him who sat on the horse. Wala talaga eh. Ibig sabihin, salita pa lang ng Panginoon, tutumba na ang kalaban. Mangungusap lang si Lord. Alam niyo ba, this is the shortest battle of all time. Kasi presence pa lang ni Lord. Wala na. Talo na ang kalaban. The shortest battle. Yes, magkakaroon ng battle, pero mag-iksikan ng battle. Hindi tatagal kasi yung kalaban eh. Hindi no? Nakita lang si Lord, matitimbok na. Wala na. Mga kapatid, hindi makakalaban siya kay Kristo, ang demonyo, ang diablo, si Satanas. Wala silang laban sa ating Panginoon Jesus. Amen? So, yan yung purpose na kanyang return. Nakakatulan niya, bibigyan niya ng judgment si Satanas at ng kanyang mga kampon. Ito yung punishment at his return. Ano yung punishment? Ito na. Revelations 19 verse 17. Ang sabi niya, then I saw an angel. Nakita niyo sa angel, standing in the sun. Hindi na natin na ito. Hindi na papasok sa init ng araw. And he cried with a loud voice, saying, sino kausap na namin na ito? Saying to all the birds, sabi niya sa mga ibon that fly in the midst of heaven, come and gather together for the supper of the great God. Parang sinasabi ng angel, mga ibon, oras na para maghapunan. Punta na kayo sa hapunan ng ating great God. Grabe, no? May hapunan pala mga ibon. Mga kapatid sa Lord. So, tuloy tayo, mga kapatid sa Panginoon. Ano pa ang sabi dyan? Okay, sa Revelations 19, verse 18, tuloy tayo sa 18. Ang sabi dyan sa 18 na, okay, that you may eat the flesh of the kings. Yung palang kakainin ng mga ibon, yung mga hari, the flesh of captains, yung mga kapitan, the flesh of mighty men, yung mga matitigas na mga tao, the flesh of horses and of those who sit on them. Kakainin sila lahat ng ibon. Yung mga kalaban ng Panginoon Jesus, yung mga kabayo na hindi puti. And the flesh of all people, walang makakaligtas, all people, free and slave, both small and great. Tingnan niyo po, verse 21. And all the birds, lahat ng mga ibon na tinawag ng angel, were filled with their flesh. Busog lahat ng mga ibon dahil sa karni na kanilang kakainin mula sa mga tao, mga kabayo, lahat ng mga kings, captains, lahat ng mga taong hindi kumilala o umaway sa Panginoon Jesus, lahat sila kakainin ng mga ibon. Maaaring yung mga ibon na ito ay kasama na dyan yung mga uwak, kasama na dyan yung mga vultures. Ano ba yung vultures? Pagkakalot? Yung mga lalaking ibon.
to suffer, mga kapatid. Ito po yung suffer, mga kapatid, na binabanggit of the Lamb. Ito po yung hapunan na kasama ang kordero ng Diyos, kasama si Jesus, and the supper of the great God. Dalawang hapunan. Hapunan ng mga ibon, hapunan ng mga believers. Dalawa yun, dalawang hapunan. Ang tanong, saan ka pupunta dyan? Saan ka mapupunta dyan, mga kapatid? So, kung ikaw ay pupunta dun sa marriage supper of the Lamb, magpa-reserve ka na. Amen? Magpa-reserve ka na. Baka kasi doon ka mapunta sa supper of the great God, nakatalikado ka doon, ikaw ang gagawin hapunan ng mga ibon. Doon nga, mga kapatid, the Lord, grabe yan, mga kapatid. Kaya, bukihatan natin natin sarili kung hindi nyo pa binibigay ang buhay sa Lord. Bigay nyo na talaga ng buong buhay sa Lord. Lord, sa'yo na ako, bigay na buhay mo sa'yo. Bigay nyo na, kasi pag hindi nyo binigay ang buhay mo sa Lord, baka doon kayo mapunta, mga kapatid, sa supper of the great God. Kasama ka sa kakainin ng ibon. Ayaw natin yun. Amen? Ayaw namin yun. Amen na! Mga kapatid sa Lord. So doon tayo, magpa-reserve tayo. Kaya it's your choice. Pipili ka lang. Saan ka pupunta? O saan ka mapupunta? Doon sa marriage supper of the Lamb o doon sa supper of the great God? Pag nagpapaya ka, pag hindi mo inintindi, pag hindi ka nagtanda sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, parang wala lang sa iyo yung pananampalataya. Parang wala lang sa iyo ang paglilingkod sa Diyos. Parang pastime mo lang siya. Ingat po tayo dyan. Baka doon tayo mapunta sa supper of the great God. Sana, ang inyong paglilingkod sa Lord ay lagay mo sa inyong puso. Ang inyong paglilingkod sa Panginoon ay ibigay ninyo ang inyong buong buhay sa Panginoon at sabihin niyo, Lord, sa iyo na po ako. Lord, ang buhay ko po ay sa iyo. I'm ready for you, Lord. Nakahanda po ako na maglingkod sa iyo. Nakahanda po akong ibigay ang buhay ko sa iyo. And even my family, Lord, ibigay ko po ang pamilya ko. Ayaw ko po, Lord, na one of my family nasa marriage supper of the Lamb ako, tapos one of my family nandun po siya sa supper of the great God. Masakit nun. Masakit nun. Mga kapatid, nag-i-enjoy ka sa presence ng Lord while your loved ones, yung mga mahal mo sa buhay, anak, pamangkin, ako, at kung sino man, mga kapatid sa Panginoon, ginagawang kapunan ng mga ibon sa supper of the great God. Masakit yan. Masakit yan. It's your choice. Piliin mo na lang, mga kapatid. At sabihin mo sa Panginoon, hindi ako papayag na doon kayo sa supper of the great God. Doon tayo sa supper of the Lamb. Amen? Dapat gano'n. Gano'n tayo. Nanay, hindi ko papayag. Nanatin ako sa kayo supper ko, yung ginagawang hapunan ng mga ibon. Hindi pwede gano'n. Anak, hindi papayag na nandun ako sa supper of the Lamb. Tapos ito, ginagawang hapunan ng mga ibon na yan. Sana maintindihan niyo po nga ang sinasabi. Kaya nga, yan po yung mangyayari. Mangyayari po yan, mga kapatid. Kaya ihanda natin ang ating sarili. Amen? Kasi kasama po yan sa punishment at his return. Another verse, 19 verse 20. Ang sabi dyan, then the beast, yung punishment po, yung nandaya, yung nambutol, yung nang-scam na beast, yung halimaw, was captured and we bring the false prophet. Yung mga hula-hula, mga false prophet na yan, nagsabi ng ganito, nagsabi ng ganyan. Okay, these two were cast alive. Hinuli sila ng buhay. Itinapon ng buhay into the lake of fire, burning with brimstone. Tinapon sa impyerno. Yung beast, yung false prophet, dalawa sila. Itong dalawa ito, ang unang itinapon sa impyerno. Sipin nyo, nauna pa sila sa kanilang amo. Nauna pa sila kay Satanas. Kaya tinapon. Grabe, no? Una pa sila tinapon kaysa kay Satanas. Mga kapatid sa Panginoon. Pero sa verse 10, ang sabi doon, Revelation 20 verse 10, the devil, ito na yung amo nila, the devil who deceived them was cast into the lake of fire. Siya na yung susunod. And brimstone, where the beast and the false prophet are. Yung magkikita-kita sila doon sa impyerno. Yung devil, yung diablo, si Satanas, at saka yung false prophet and even the Antichrist. The beast. Yung beast kasi dyan,
Hindi po totoo yun. Kasi doon sa impyerno, doon siya ituturment. Doon siya parurusahan. Amen? Amen po? Hindi sinasabing kakayan niya yung impyerno. Hindi po. Doon siya parurusahan. Doon siya kahihirapan. Kaya wala siyang ligtas doon. Ang diablo, ang Antikristo, at maging ang mga false prophet nila, kasama sila day and night, forever and ever. Kaya may forever din sila. May forever din sila. Sa hindi ang malam, mga kapatid sa Panginoon. Naintindihan? So yan po yung mangyayari sa muling pagbabalik ng Panginoon. So are you ready? Nakanda na po ba tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon? Okay? Ano po yung take-away natin? Ano yung pwede natin ulutin dito sa ating pinag-aaral ngayon? Number one, knock out victory on any circumstances. Ibig sabihin, nasa atin ang tagumpay. Kapag ang buhay mo ay sinuko mo sa Lord, hindi ka pa lumalaban, panalo ka na. Tingnan mo po yung katabi mo. Sabihin mo, hindi ka pa lumalaban, panalo ka na. Amen! Knock out victory. Kasi si Jesus yan eh. Si Jesus yan eh. All you have to do is to surrender your life to the Lord. Bigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Ganun lang yung kadali, mga kapatid sa Panginoon. Pero minsan kahit ang dali, ayaw-ayaw ng iba. And then, mga kapatid, what is intense excitement and joy over His return. Dapat meron tayong excitement, Lord! Dapat ka na, dumating ka na. Okay? Na-excite na ako sa iyong muling pagbabalik. Alam niyo po, kapag tayo may preoccupied po sa mga bagay sa mundo, minsan nakakalimutan na natin yan. Kapag ang mind natin, ang ating mga plans, ang lahat ng mga gusto natin gawin ay puro lang sa mundo ito, ninanakong po niya ng excitement natin sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kasi ang mundo, pupunin niya ng ating isipan ng kung ano ang mga alalahanin. Para hindi mo muna pansinin na muling darating si Lord. Kaya makapansin niyo, ang daming Christian ang mga nagkita sa pagdating ng Lord, ang daming worries. Di ba? Ang daming Christian na nga, nadi-depress pa. Di ba? Nakukuha kasi ng mga bagay ng mundo ito yung isipan mo para hindi mo naisipin yung muling pagbabalik ng Panginoon, yung magandang mangyayari sa inaharap. Eh, sino nga ba sa inyo dito nag-iisip ng ganyan na malapit na tumating si Lord? Sino ba nag-iisip sa inyo na muli nyo ng mga kasama ng Panginoon na pinagbulit ko? Iilan lang. Di ba? Minsan ang mind natin, ano gagawin ko bukas? Paano ko matapon? Saan pupunta? Preoccupied po yung mind natin ng maraming bagay sa mundo ito. Minsan, wala na po sa isip natin yung dating na si Lord. Na malapit na dumating si Lord. Naalala ko po yung aking kumara sa Tarlac. Mga kapatid, minsan, nakulang ko namin siya nakatulala. Parang, hindi naman nakatulala. Parang, nakangiti siya, nakatingin sa takwalan ko sa kangiti. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit nakatingala ka? Bakit? Parang tulala. Hindi kasi, sabi niya, Pastor, iniisip ko lang, sabi ko, pag ako'y nandun na sa langit, paano kaya ako lalakad po doon sa daan na puro pinto? Sabi niya, ano kaya magiging buhay ko sa langit? Sabi niya, pag nasa langit na ako, ano kaya, anong gagawin ko doon? Nag-isip pala, yung mind niya pala, tumatakbo doon sa future. Kaya nagbulit kami. Yung pala yung iniisip niya. Actually, ilang tao lang, ilang mananampalataya lang talaga nag-isip ng future. Karamihan talaga, ang future natin, iniisip natin dito na sa mundo. Ano mangyayari sa mga natin bukas? Makakatapos ba ang anak ko? Ano ba mangyayari sa akin sa madarating na panahon? Magkatagumpay pa ba ako? Yayaman pa ba ako? Maayos pa ba ako? Maraming tayong iniisip dito sa mundo nito na minsan hindi natin napapansin, nagdadala ng worries sa halip na excitement and joy. So, isa ko naman sa iyong mga isipan na muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Wala kami. Sama niyo naman sa inyong mga isipin, mga kapatid, ang muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Amen? Lagi niyong tandaan ito, mga kapatid. Yung first coming ni Jesus, lahat yung naisulat sa
sinusulat sa Old Testament ng mga prophets. Matagal na panahon bago naganap, pero nangyari. Matagal na panahon na hinihintay ng mga tao. Iba namatay na, pero nangyari. Kasi word ng Lord yun. Itong second coming, sinabi ng Bible yan, mangyayari yan. Amen? No matter how long. Darating si Jesus. Amen! Excited na ako dyan. Mga kapatid talaga, ako na nagbabantay ako sa marami, sa church, sa paligid, sa mundo. Tinitingnan ko yung mga signs. Malapit na talaga. Mas malapit na kaysa noong panahon na narinig ko yung muling pagbabalik ng panahon. Mas malapit na. Kaya nakaka-excite. Amen? Kaya sarap talagang maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kaya maganda po tayo. Kasi anumang araw darating yung King of Kings and Lord of Lords. Amen! Mga kapatid, it will come to pass. Hingin lang natin sa banal na Espiritu na bigyan tayo ng excitement. Bigyan tayo ng joy patungkol sa muling pagbabalik ni Jesus. Amen po ba? Mga kapatid. So yan yun. Huwag po ninyong alisin yung excitement. Salit na mag-worries kayo, salit na mag-isip kayo na kung ano-ano sa mundong ito, isipin na lang ninyo yung buhay natin sa piling King of Kings and Lord of Lords. Then, pangatlo, no more second chances. Ito yung takeaway natin. Wala na pong pagkakataon muli. Wala nang isa pang pagkakataon. Ibig sabihin, kapag naiwan ka, wala nang pag-asa. Pag hindi ka nakasama, wala na. Laglag talaga. No more second chances. Hindi mo pwede sabihin, Lord, kumano ko pa, mabait ka na, gawag ka na, bakit mo ko iniwan? Walang gano'n. Binigyan na tayo ng chance ng Lord. Amen? Naalala niyo yung kay Lazaro at kanya sa mayaman? Sabi nung mayaman, paputin mo si Lazaro sa mga kapatid ko para malaman na lang. Mahirap dito sa kinakadagyan ko. Sabi ni Abraham, pasensya, nandun yung mga sulat ni Propeta. Sapat ako. Hindi na kailangan ang isang patay mabuhay para maniwala na totoo ang impyerno at totoo ang langit. Walang second chance talaga, mga kapatid. Kaya huwag natin sayangin ang mga pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Huwag natin sayangin na paglingkuran siya. Talagang, Lord, sa iyo akong dilingkod, sa iyo bibigay ko na talaga yung buhay ko sa iyo. Kasi wala naman pagkakataon. Totoo ang salita ng Diyos. Amen. Huwag po tayong mag-relax. Darating po ang Panginoon Jesus. And lastly, mga kapatid, the last point, go and make disciples. Patuloy lang po tayo mag-share ng gospel. Patuloy lang po tayo magdala ng ating mga kaibigan, ng ating mga mahal sa buhay kay Jesus. Kaya mapalad po kayo kung kayo pumupunta sa church na hindi kayo pumapayag na naiiwan sa mahal ng inyong anak. Napakapalad po ninyo. Kasi mahal ninyo ang inyong anak, gusto ninyo ang inyong anak ay makatigala din sa Panginoon. Amen? Mapalad po kayo kung sa pagpunta nyo sa church, sinasama nyo ang kasama mo. At hindi nyo iniiwan. Sinasama ang magulang, hindi iniiwan. Mapalad po kayo, mga kapatid. We need to go and make disciples. Isa sa mga palatandaan na tayo excited sa muling pagbabalik ng Panginoon ay yung ibinabahagi natin ng mabuting balita sa iyo. Bahagi ninyo. Huwag po kayo magsasawa ng magbahagi ng mabuting balita. Magpatuloy tayong mag-anyaya ng ating mga kaibigan, katrabaho, kapamilya, kapatid. Patuloy tayong mag-anyaya na sa mga tao ito na kailangan nilang lumapit sa Panginoon. Amen po? Huwag tayong pumayag na tayo lang ang sasalubong sa Panginoon. Sana kasama sila. Lagi ko nga sinasabi, don't go to heaven alone. Take somebody with you. Naisip ko tuloy, siguro sa langit walang introvert, no? Walang introvert sa langit. Walang introvert doon. Kasi lahat talaga mag-enjoy sa fellowship ng bawat isa. Grabe, mga kapatid. Kaya ngayon pa lang mag-enjoy na tayo sa isa't isa. Then, make disciples. Huwag kang pumayag na wala kang disciples. Huwag kang pumayag na wala kang inaalagaan.
said, oh, how can you make disciples? Di ba? Kasi ang utos, go and make disciples. Amen? Kung iniwanan ka ng mga dati mong disciples, go na bago. Pwede naman, di ba? Mga kapatid, as we wait sa second coming, kung naghihintay na sa muling pagbabalik ng Panginoon, sasabihin natin, Lord, gagawin natin sa iyo. Yung mga tao, alagaan ko, tuturo ko na maglingkod din sa iyo. Dapat gano'n. Dapat meron gano'n tayo. Na hindi lang tayo yung pupunta sa church. Dapat inisip natin na yung disciple ko, kahit ko sa church, dalating ko yun, alagaan ko sila. Kasi ayaw ko maiwan sila. Ayaw ko doon sila sa supper of the great God. Gusto ko doon sila sa supper of the Lamb. Amen? Nandiyan po ba tayo? Yun. Ganun sa go and make disciples. Huwag po kayo pumayag. Kung sa paglilingkod nyo sa Panginoon, kayo lang. Hanap po tayo ng maalagaan. Amen. Let's all stand. Tumayo tayo lahat. Lagyan lang natin ang konting application dito bago natin